na po iti pagngatuan na ati krudo into no umaya po nga Martes sa karatiya po nga lawas mga kabombo. Kat nukit kitaan tayo dato ya po nga nukit kitaan tayo mga kabombo. Although 10 pesos for crudo, 6 pesos for gasoline, iti pagbabaan ti presyo po ti produkto petrolyo, kaniti po pa naka i-reduce or pa naka-suspend po ti excise tax iti petroleum products dito po pagiliantay nga Pilipinas no ikumpara tayo po iti panagnato ti presyo ti produkto petrolyo iti 20 pesos na po iti tunggal lawas sipud pay ng rugi po deti gera ati Middle East haana po nga ma-compensate haana po nga haantaya po unay nga marikna ang mga kabombo. However, dito po nga banag, nukit kitaan tayo po, saan man na po nga masolusyonan nga namin pinsan, kasi haantay meta po kontrol, dito po mapaspasamak, idya po Middle East, agpaiso po nga adayo, ang kadatayo, agpaiso po, nga dito po kata, dati po pasama ketahan tayo po nga apektado literally mga kabombo, but affected tayo po aga po iti detoy dati po crudo dati po petroleum products ang ngumat nga to iti linawas and may salaang dito po haana po nga naibaga ang namimpinsan nga solusyonan na po ati abiyang ti gobyerno nasyonal babaan na po iti panakaikata iti excise tax ti petroleum products dito problema tayo po ti oil prices no diket di it's just one of the solutions tapno no maalay-aya na puti problema ti tunggal maysa kada tayo. So itatapo na panunutan ni tinumutoy piyang nga adda nga ialaw-lawag tayo babayan na po iti programa Duralex Sedlex ken babayan na po iti panangimbitar tayo ti may sapo nalatak ken may sapo nalaing abogado dito po probinsya tayo nga Ilocos Norte nga attorney Elrinio Kid Castro tap nilaw-lawag kada tayo po daytoy linaon ti Republic Act 12316 ang pinarmaan na po ni President Marcos Jr. Itayla nga po kalabas. Dana po itilinya tayo ni attorney ni Imbag ang malam iti Domingo live tayo manan iti Bombo Radio. Ma'am, nga nimbagmat nga malen kan kasamit din dagiti nayat nga dungdungig kadaytoy nga nalatak nga programa. So actually daytoy nga rod masungad nga lawas ko na dagit gumatumanan iti presyo iti gasolina. So syempre when you look into it, diba ti may sa kadagiti rason no apay nga nangato iti presyo ti gasolina ket gapo kadagiti may pataw nga makunkon ng taxes kadetoy gasolina tayo kasi we are not only talking about ti makunkon ng value added tax which is equivalent to 12% of the gross amount. So, could you imagine, simple nga computation tayo, no, kung mati presyo na sa gasot ko na 12% nandi pa 12 pesos, di may idagdag. That would only pertains to the, dito kung kunata yung value added tax. And then, aside from the fact na magbabayad ka ng value added tax, so, iraman mo pa yun, timakon ko ng excise tax na. So, imagine mo nga, naipataw pa nga additional nga tax kadaytoy
which include yung dito ko nakaroon nga excise tax. So dito excise tax nga kung kuna tayo kat ti pinangipataw na pay kat kada litro ada iti corresponding amount. Aya fixed amount kada litro kasla kung may ti gasolina that would be amounting to 10 pesos. So no diesel 6 pesos, so kerosene 5 pesos. So could you imagine nga DJ 100 pesos, aside from that 12% ko namon 12 pesos, idagdag mo pa dito 10 pesos. So mano DJ na inayo nun. So and of course it is not only DJ lang amin ti makikita tayo nga ti figures kasi nga we are speaking of DJ mismo nga produkto. But then again, when you are going to operate a particular business, diba? Pag nag-operate ka ng business, marami ka pa rin binabayaran. So, nandyan yung ating business permit. Okay, so for regulatory purposes, so hindi na to income tax generation but more of a regulatory nature kasi nga rod masapol nga comply ka iti requirements iti panagnegosyo kas kuma iti ili tayo dati makon ko nga business permit nga bayadam. Aside from that, digitay pay other fees nga bayadam iti ti munisipyo ken kastamit ten adan tunto pay ti makon ko nga income tax ti manon to iti masapulan ti may isang korporasyon. So meron yang tinatawag na corporate income tax. So nagadu nga taxes ti bayadam almost half kunamon of the total, okay, yung total sales mo. For example, for a particular product, kagudwa na DJ ket mapan iti taxes. Kaya it's so kaya ti naganan ti pampanunutan tayo, di ba? We always think nga no when you talk about data dito mapaspasamak ng korupsyon, di ba? Adu dagiti tumantanor nga komento naggapo iti naduma-dumang ori datayo amin konak kumaya kasi timot Madina datayo mot nga agbaybayad kadigiti nga taxes datayo mot ti agin napa kasi nga rod we are protecting someone else nga digiti mangidadaulo. So but then again we are all affected. Okay nga digiti lang gaputa ti kunang amin ti daduma tilang kano kung madapat ti pampanunutan ngamin ti kadwan nareklamo pa digitoy awam mo't iti may papay dang sapol tapno kasla ko ma-income so dapay ti nareklamo kadagiti social services iti gobyerno kadat pag-aapan tayo dagiti malibre iti zero billing etc. So nagaduti konsiderasyon dagiti banag nga pagre-riyan tayo. But of course, no anyaman ti garaw mo dito Pilipinas, we have to remind each one of you na when you talk about dito agi papaay iti serbisyo, agi papaay iti anyaman nga produkto adan amin taxes na ya. So ti ko nakarod uray dagiti palpalawaket matataksan dabay dijay indirectly kasi kada gatang damot apay no mapanda ko magumatang ta 7-Eleven wano iti may isang store nga legitimate nga store DJ store nga mismo naggatangan da nagbayad detan iti taxes no napan gimatang iti may isang iti convenience store ada value added tax na DJ ininom na iso nga baybayad mutlat na iso na ti tax. So the question does he deserve yung titi makunkura nga naganan ti serbisyo iti gobyerno? The answer is yes. So ngayon balik tayo dito sa usapin ng dito may kungkunang oil, di ba? So syempre kadigitoy awang mo pa iti alternatibo iti oil when it comes to fuel digiti manufacturing tayo dagiti luglugan tayo. So although at dati introduction ti makunkuna nga electric power using renewable energy, but at this point awam mo't pa iti kasukat na kasi isor nga ti rason nga nguwat nga to iti presyo na. So ngayon they are thinking na they should remove these taxes.
So, syempre, no kikitaan tayo kasi kat namin ti mapampanunod ti gobyerno, kadarato nga dadagiti kastoy nga mapaspasama. So, pinagnato, dagiti presyo iti magatgatang, particularly petrol products, fuel, ti magkanayong mapanunod da is to give deti makungkunang ayuda. So when you talk about ayuda, ket hambang nga sa pasap deta, di ba ma'am? Ti mo lang may ikan, dagiti mabilbilang, santo pe lang digiti may ikan, mapiling tupay, no sino digijay. And it according to statistics, ket kuna dagat digiti mo asideg iti bangay, sumot iti mapaayan hambang nga dagiti kasapulan. But then again, syempre, deti move nga sana daw ay tanggalin yung ating yung fuel. Okay, so pagdating sa fuel, sana tanggalin yung tinatawag nating yung under sa train law, di ba, meron ngang percentage or a certain amount fixed na pinapatong sa mga fuel products. So ngayon, syempre, minumungkahi na sana tanggalin ito for the meantime just to address to this increasing cost of fuel. Kasi nga ito, meron siyang tinatawag na domino effect. So, syempre lahat naman kasi ng galaw mo, gumagamit ka ng fuel. So, syempre, inaiisip na, or nire-recommenda ng karamihan na kung po pwede ay tanggalin muna yung mga taxes na ito para mapababa yung presyo. So of course, kung bababa yung presyo, syempre yung mga expenses din in the production or the rendering of services bababa rin. So in effect, wala daw epekto, hindi tayo masyadong apektado doon sa pagtaas ng mga ng krudo dahil nga the fact na yung taxes din isa lang. Siyempre kung tumaas naman sa world market, so siyempre you expect that local prices will go up pagdating sa fuel. But then, siyempre yung anumang increase niyan, kung tatanggalin mo yung tax, would of course balance. Di ba ma'am? Kasi kasang DJ nga nga to na iti world market, isumot ti equivalent kung ka DJ taxes nga may patpatong, so nagkatom DJ taxes na parang same lang. So that is the recommendation para lahat tayo will benefit. Kaya lang, di ko alam kung anong iniisip din ng gobyerno kasi sa punto na to parang syempre ang mga tao gusto rin natin yan dahil immediate yan na benefit that will go to us, di ba? Kasi syempre kung bumaba yung hindi man or ma-retain man yung price ng ating fuel, syempre it will not affect also other products like basic commodities, hindi rin tataas yan. So, it will not in a way affect us. So, ngayon, ang sinasabi naman ng gobyerno is dapat hindi tanggalin yung taxes na yan kasi mahirap daw na tanggalin mo yung tax na yan kasi it would also be kulang yung ating collection or kita ng ating gobyerno coming from these taxes. Kaya lang kasi with the rampant corruption, alleged na corruption. Di ba? Kaliwat kanan yan. So, syempre, hindi rin nararamdaman ng tao yan. Kaya, pero sa paningin natin, kung titibyangin natin, mas gusto na natin yung reduction of taxes kasi automatic yan na mararamdaman na natin kung yan ay reduce or maintain man lang yung presyo despite the fact na nagtataasan sana dahil dito sa war. Ngayon, tinaas. Tingnan nyo yung epekto sa atin, di ba? Yung sinasabi naman na collection na yan, kung gagawin or kukunin lang naman yan ng mga corrupt officials. So, yon yung nakikita ng ating mga kababayan. So, hopefully, maiisip nila na yung mas nakakabuti, which is sa tingin ko naman, mas pabor sa atin yung pagbawas ng tax. So ngayon, ang tanong ng karamihan would be, syempre, exigency na to kailangan na emergency ito, na kailangan mabilis yung action. So issue ba kasi sa ating gobyerno na kung babaan yung tax,
mahirap ba itong ipatupad? Yun ang tanong. Kasi kung siyempre, always what will come to mind is pag magkakaroon ng ganitong mga interventions coming from the government would require a piece of legislation. So, suriin natin yung kung anong nakapaloob sa ating batas. Kasi, alam nyo ma'am, pag usapin ng pag-suspend doon sa halimbawa yung excise tax sa fuel sa ilalim ng ating train law. So meron provision ng ating train law na nagsasabi na the president, okay, so provided it is kung yan ay pasok ba sa kondisyon ng ating batas, ang ating pangulo ay mayroon siyang kapangyarihan na isuspend. Okay, yung isuspend yan ng Pangulo, yung pagpataw ng karampatang fuel or yung excise tax doon sa ating mga produktong petrolyo. Okay, so and of course, yun nga, yung pwede naman yun na emergency action that can be done by the President. But then again, yun nga, pwede naman na while na gumagawa rin o nagbabalangkas din ng batas yung ating Kongreso, para kahit paano ay matanggal na muna temporarily yung tax na to. So, yun naman ang nakikita natin sa ngayon na dapat na bigyang pansin ng ating gobyerno. Kasi, siyempre, kung yan ay lagi nilang pagdedebatehan pa, di ba, nakataas na masyado yan yung presyo ng ating mga gasolina. Nagkaroon na ng malaking problema sa ating ekonomiya. So, mahirap nang habulin. Eventually, mahirap nang habulin. And looking into, I really do not know kung legitimate yung figures, pagdating sa ating mga neighboring countries, parang tayo yung may pinakamataas na patong pagdating sa price increase ng fuel because of the effect of the deregulation law. Kasi nga sa deregulation law, if you remember, ma'am, di ba yun, that was the time of President Ramos. So kasi sa deregulation law, binigyan niya ng tawag dito pagkakataon na yung wala ng control ang gobyerno pagdating sa presyo ng ating mga langis. So hindi na kasi gobyerno ang nagtatakda ng presyo sa mga gasolina at diesel, at itong mga oil companies ay nag-adjust na lang base sa presyo sa world market, yung mga palitan ng dolyar, at yung ating supply and demand. So ngayon, siyempre yung epekto nito, kung walang direktang control yung ating gobyerno, kapag mataas ang presyo, so di na natin alam kung itong mga oil companies natin ay sinasamantala yung pagkakataon na magtaas din ng mga yung mga petroleum products para mas lalaki ang kanilang kita. So, yun ang problema ngayon. So, hopefully, mabilis ang action yung gobyerno natin dito kasi time is the essence. Imagine mo na in just a few weeks, doble na yung presyo. So, and through history, pag tingnan mo kasi naman yung history ng ating issue ng war in the Middle East, so yung iba sa atin siguro hindi pa pinapanganak. So bata pa lang tayo, naririnig natin yan. So if we remember it right, it does not take months for this war to end. Diba? It took years bago natapos yung anong war yun? Kuwait noon, yung Kuwait, Iraq, diba? Dati na nung nagkagera dyan sa Middle East, it took years. So parang ngayon, parang hindi nakikita na it will be resolved soon because, di ba, nagpalabas ulit si President Trump ng advisory tungkol dyan. Parang malayo pa na magkakaroon ng tigil putukan dyan sa Middle East. So, yun nga, it will be expected that it would take years for this to end. Kaya imagine mo, weeks pa lang, doble na. How much more if that would take years
for that war to end. So talagang mahirapan tayo dyan. So hopefully, yung intervention ng gobyerno would be soonest. Okay, attorney. But attorney sakbay nga tatigiti sa ludsud ko. Please hold your line, attorney. Intay pa lang iti technical control. Amuyo ka di ati kabukla na